Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Marina nanawagan sa suporta ng pamahalaan kaugnay ng pagsasabatas sa Magna Carta of Seafarers. PNP titigil na ang investigasyon sa mga dating hepe ng PNP. LTFRB binahagi na hindi naantala ang biyahe ng mga commuter sa Tigil Pasada. Luksang Bayan isinagawa ng mga reliyista sa pagdaraos ng anibersaryo ng martial law. Health Emergency Allowance, 90% ang naibigay ng DOH. Team Philippines humakot ng medalya sa international meets. Patas at bantay na balita, komprehensibong una para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nanawagan ang Maritime Industry Authority o Marina ng suporta mula sa pamahalaan. Kaugnay ito ng pagsasabatas ng Magna Carta of Seafarers kahapon sa Malacanang, kung saan mandato nitong pangunahan ng Marina ang pagpapaigting ng maritime education at pagsasanay sa bansa. Ayon kay Luisito de los Santos, na Director ng Planning and Policy Service ng Marina, panawagan ng ahensya ang karagdagang manpower, gayon din ang pondo. Aniya, bago pa man ang pagpirma sa naturang batas para sa mga Pilipinong seafarers, ay marami ng hinahawakang responsibilidad ang ahensya. Sa paparating na Oktubre, magsisimula na ang filing of candidacy para sa 2025 elections. Kaya naman, naghahanda na rin ang Philippine National Police o PNP dito. Yan ang balitang hatid ni Danizo Lopez. Ipinag-utos ni Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa kapulisan na maging alerto sa kanilang tungkulin na panatilihing mapayapa ang araw ng filing of candidacy sa susunod na buwan. Anya, dapat natiyakin ng mga pulis ang seguridad at kaligtasan ng publiko kasabay ng pagpapanatili sa katapatan sa halalan. Binigyan din niya na hindi dapat mabahida ng impluwensyang politika ang pagseserbisyo sa bansa dahil ang panunumpa umano nito sa tungkulin ay nakatuon sa publiko at hindi sa mga politiko. Mangyaring mayroong masaksihan o maranasan na hindi kaaya-aya o naayon sa batas, ay hinikayat ni Marbil na ipagbigay alam ito sa PNP para bigyan ng agarang aksyon. Patuloy naman ang pakikipag-ugnay nito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mas pinaigting na seguridad at tapat na proseso ng 2025 elections. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Kinumpirma naman ng PNP na walang katotohanan ang kamakailang impormasyon na umano'y sangkot ang isang dating hepe ng PNP sa pagtakas ni Alice Guo sa bansa. Aniya, chismis at walang basihan ang intel na ito. Para sa detalye ng balita, panoorin to. Inanunsyo ng Philippine National Police o PNP na ititigil na nito ang investigasyon sa 24 na dating hepe ng PNP. Ito ay matapos na kumpirmahin ng Criminal Investigation and Detention Group o CIDG na walang katotohanan ang kamakailang impormasyong isiniwalat na sangkot ang isang former PNP chief sa pagtakas ni dismissed Mayor Alice Guo. Ayon kay CIDG Chief Police Major General Leo Francisco, nakausap niya ng personal si Raul Villanueva na opisyal ng PAGCOR. Aniya, sinabi ni Villanueva na walang basihan ang kanyang nasagap na impormasyon. Kaya naman itinuring ang naturang intel bilang isang chismis lamang. Nang tanungin kung maglalabas si Villanueva ng public apology ay hindi umano ito na pag-usapan. Iginiit umano ni Villanueva na wala naman siyang binanggit na pangalan. Ngunit ayon kay Francisco, malaki ang naging epekto sa PNP ng umano'y naturang chismis. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.
Kaugnay na balita, posible namang maging state witness ang kamakailang mga kapwa-akusado ni dismissed Mayor Alice Guo na sumuko sa National Bureau of Investigation o NBI nitong kamakailan. Paggigiit naman ng umano'y mga kasabwat ni Guo, sila lamang ay ginamit o naging biktima. Narito ang buong ulat. Nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation o NBI ang 7 umano'y sangkot sa iligal na operasyon ng Pogo sa Banban, Tarlac. Sila ay kapwa-akusado ni dismissed Mayor Alice Guo sa isang non-bailable offense na kasong qualified human trafficking. Ayon sa NBI, lumalabas na responsable ang mga naturang akusado sa Hunzeng at Zunyuan Corporation na umano'y peking korporasyon ni Alice Guo. Ayon sa ilang mga akusado, sumuko sila dala ng takot at upang linisin ang kanilang mga pangalan. Samantala, ang isa pang akusado na si Jamelyn Santos Cruz ay pinasinungalingan na bogus ang operasyon ng Pogo ng Zunyuan Technology. Itinanggi naman niyang may koneksyon siya kay Alice Guo. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, posibleng maging state witness ang mga akusado. Ito ay kung lalabas sa investigasyon na least guilty sila sa mga kasong kinasasangkutan. Ang korte na umano ang may hawak ng desisyon sa isyung ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Aniya, walang commuter ang na-stranded. Ito ang ibinahagi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay ng isinagawang tigil pasada ng mga transport group kahapon, ika-23 ng Setyembre. Makibalita tayo kay Daniza Lopez. Sa patuloy na pagprotesta ng grupong Manibela at Piston sa implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP, ay muli itong nagsagawa ng tigil pasada kahapon, ika-23 ng Setyembre, kung saan ibinahagi naman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na wala itong naitalang na stranded na commuter. Ayon kay LTFRB Board Chairperson Teofilo Guadiz III, ito'y dahil kakaunti lamang ang nakibahagi sa tigil pasada at mayroong handog na libreng sakay ang ahensya para sa mga babiyahe kaya't hindi nawalan ng mga sakayan. Dagdag pa niya, mayroon ding ipinakalat ang Philippine National Police o PNP na mga pulis para bantayan ang seguridad at kaligtasan ng publiko. Siniguro rin ni Guadiz na i-maximize pa nito ang libreng sakay para sa mga commuters sa oras ng tigil pasada upang hindi maantala ang magiging biyahe ng mga ito. Matatandaan na 83% na sa sektor ng transportasyon ang parte sa programang modernisasyon, kaya't ito ang nakikitang dahilan ni Guadiz para hindi mabahala ang mga biyahero. Patuloy naman ang pamahalaan sa pagsulong ng PTMP dahil sa layunin nitong pagbutihin ang kalidad at serbisyo sa publiko pagdating sa transportasyon. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, nitong kamakailan lang ay 18 dating miyembro ng New People's Army o NPA ang tumanggap ng 360,000 piso na livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development sa Gihulngan City, Negros Oriental. Sumuko ang mga benepisyaryo sa Gihulngan City Task Force to End Local Communist Armed Conflict at 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Nangako naman ang naturang Army na ipagpapatuloy ang kanilang pakikipagtulungan at suporta sa mga inisyatiba ng gobyerno para sa mga rebel returnees upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa Central Negros. Sa nalalapit na pagsapit ng Northeast Monsoon o Amihan Season, aasahan na magdadala ito ng mas malamig na mga araw at mas mahabang mga gabi dahil sa equinoxes sa Pilipinas. Sa mga susunod na araw, mas malamig ang simoy ng hangin dahil sa unti-unting pagbabago ng klima mula sa nararanasang habagat patungong amihan.
Inaasahan ang pinakamahabang gabi sa darating na ika-21 ng Disyembre. Kadalasang nagsisimula ang amihan season sa pagitan ng buwan ng Setyembre hanggang Oktubre. Susunod sa News Force. PBBM inanunsyo ang mga bagong talagang opisyal ng gobyerno. Attorney Don Artes ganap ng chairman ng MMDA. DSWD inabisuhan ng publiko ukol sa peking tulong pinansyal na ginagamit ang pangalan ng kagawaran. At Team Philippines humakot ng medalya sa international meets. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nitong nakaraang weekend, nagtipon-tipon ang grupong Hakbang ng Maisog upang magprotesta sa kasalukuyang Administrasyong Marcos maging sa ika-52 taon matapos maideklara ang martial law sa bansa. Para sa buong detalye ng balita, narito si Jade Buhoy. Dinaluhan ng halos daang mga relihista mula sa Hakbang ng Maisog ang kamakailang ika-52 taon matapos ang pagdedeklara ng martial law sa pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa bansa, ang protesta na ginanap sa Liwasang Bonifacio. Ayon sa Hakbang ng Maisog, ito ang kanilang pakikibaka laban sa diktaturyang dinanas ng bansa mula sa rehimeng Marcos, na anilay unti-unting bumabalik sa muling pamumuno ng kasalukuyang Pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang protestang naganap ay tumatalakay sa hinaing ng mga rallyista ukol sa kanilang tinatawag na luksang bayan dahil sa patuloy na pagdurusa ng mga mamamayang Pilipino sa mga suliraning gaya ng inflation, kahirapan maging ang patuloy na pagtaas ng krimen sa bansa. Bagamat walang pagdalo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice Presidente Sara Duterte sa nasabing protesta, kamakailan na rin silang naiulat na lumahok sa prayer rally ng grupo na naganap sa Davao City noong buwan ng Enero. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, inilabas na ng PCO nitong Lunes ng gabi ang listahan ng mga bagong talagang opisyal ng gobyerno. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Inanunsyo na ng Presidential Communications Office o PCO nitong Lunes ng gabi ang mga bagong opisyal ng gobyerno na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga kagawarang kabilang dito ay ang Department of Finance, Health, Agriculture, Justice, Human Settlements and Urban Development, National Defense, Labor and Employment, Science and Technology, Tourism, Education, Trade and Industry, Environment and Natural Resources, Social Welfare and Development, Interior and Local Government, Foreign Affairs, Migrant Workers, Public Works and Highways at Transportation. Habang ang mga ahensya naman ay ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Maritime Industry Authority, Philippine Statistics Authority, Professional Regulation Commission, National Economic and Development Authority at iba pa. Kabilang din sa mga bagong talaga ay ang mga opisyal mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Commission on Higher Education, National Museum of the Philippines at Office of the President. Samantala, ganap ng chairperson ng MMDA si Attorney Romando Don Artes na siyang ikinalugod ng mga kawani at sinasakupan nito. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kamakailang pagpupulong ng Kongreso, naitawid na sa plenaryo ng iba't ibang ahensya sa gobyerno ang kani-kanilang budget para sa darating na taong 2025. Tutukan ng ulat mula kay Jade Buhoy.
Sa kamakailang pagpupulong ng Kongreso, inaprubahan sa plenaryo ang mga panukalang budget ng mga ahensya sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA, National Security Council o NSC, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRU, at Presidential Legislative Liaison Office o PLLO para sa taong 2025. Dito binatikos ni Gabriela Representative Arlene Brosas ang 14.8 million pesos para sa SAKM Cluster o Situational Awareness and Knowledge Management Cluster ng Joint Regional Task Force to End Local Communist and Armed Conflict ng NICA, kaugnay ng mga alegasyon ng red tagging. Ayon pa sa ipinahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, ang pagtutol sa budget ng NICA ay dahil sa mga hindi pa naresolbang usapin ng red tagging. Meron po tayong mga reports na nagpapatunay na involved sa practice ng red tagging ang NICA. Hindi lang po sa past administration, pero hanggang ngayon, Mr. Speaker. We would like to share to our sponsor na mismo po mga estudyanteng dumalo sa red tagging forum, kasama po ang NICA. Dito ay giniit ni Jensen Representative Loreto Acharon na hindi gawain ng NICA ang mga red tag kundi tumutok sa awareness campaigns. Meron pong ganyang forum pero those are in the pursuit of peace and development program. Kung saan ang pinag-uusapan po yung initiative ng agency towards achieving the desired objective of the agency to achieve peace. Bahagi sa nasabing pagpupulong sa plenaryo, tumaas ng 6% ang panukalang 887.141 million pesos na budget ng NSC para sa taong 2025. Layo nitong palakasin ang pambansang seguridad. Bahagi din ito isinuri ni Representative Rosas ang paggastos ng NSC sa 250 million pesos confidential funds para sa anti-terrorism at West Philippine Sea. Kabilang din sa nasabing pagpupulong ay ang pagtukoy ni Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adyong na ang 7.95 billion peso budget ng OPAPRU ay nakatuon sa mga proyektong pangkapayapaan. Samantalang wala namang interpolasyong naganap para sa 118.491 million peso budget ng PLLO ayon kay Barangay Health Worker Representative Angelica Natasha Co. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, humihiling ng karagdagang 775 milyong piso ang Office of the Ombudsman para sa 2025 proposed budget. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Karagdagang budget ang hiling ngayon ng Office of the Ombudsman na layo nilang gamitin para sa tustusin sa mga karagdagang empleyado ng ahensya. 775 milyong piso ang ipinapanawagan nila para sa panukalang budget sa taong 2025. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, ang dagdag pondo ay para sa pagtanggap ng dagdag na 62 abogado, pagtatatag ng satellite offices sa buong bansa at iba pang non-legal employee expenses. Ito ay isinangguni kamakailan sa committee hearing ng Senado para sa 5.824 billion proposed budget ng Ombudsman. Diin ni Martires, lubos na makakatulong ang pagdaragdag ng mga abogado hinggil sa pagpapabilis ng usad ng investigasyon ng mga kasong isinasampa na may kinalaman sa mga opisyal ng gobyerno o mga transaksyon na may kaugnayan sa pondo ng bayan. Bukod dito ay nais din ng kanilang tanggapan na maikonsidera ang hirap ng investigasyon sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kabilang na ang pagre-review ng libo-libong mga dokumento. Dagdag pa rito ay ang planong pagsangguni sa Kamara na gawing malinaw ang kahulugan ng inordinate delay sa batas dahil ayon sa Ombudsman, ilan sa mga kaso ay nauuwi sa dismissal o pagkakabasura dahil sa inordinate delay. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network.
Kasunod ng desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ganap na pondohan ang natitirang 27.3 billion pesos ngayong taon, 70% ng kabuang obligasyon sa Health Emergency Allowance na 103.5 billion pesos ay nabayaran na. Bilang implementing agency, naresolba ng Department of Health o DOH ang halos 14.5 million claims para sa mga medical professional. Nitong nagdaang weekend, ang mga health facility at mga grupo ng health workers ay kinilala ang pagtanggap ng kanilang naturang allowance. Kamakailan ay nag-abiso ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ukol sa mga pekeng tulong pinansyal. Ayon sa DSWD, mayroong kumakalat sa platapormang TikTok na pamamahagi ng 3,500 piso sa mga magulang na mayroong anak. Kinumpirma naman itong peke ng DSWD at hinikayat ang publiko na kilatisin munang mabuti ang mga impormasyong nakikita online. Sa ibang balita, pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang presentasyon ng 4 na palapag na 20 classroom building para sa Bawan Integrated Technical High School sa Batangas. Tinalakay ni Speaker Romualdez Appropriation Chairperson Elizalde Co ang posibilidad ng paglalaan ng pondo para sa karagdagang 2 gusali sa paaralan. Ayon sa kanila, layunin ng mga bagong gusali na tugunan ang lumalaking bilang ng mga estudyante sa rehiyon at magbigay ng mas maayos na pasilidad para sa kanilang pag-aaral. Hakot medalya na naman ang mga pambato ng Pilipinas na lumahok sa iba't ibang torneo abroad. Una na rito ang gold medalist badminton duo na sina Julius Villabril at Solomon Padis Jr. para sa men's category ng Petronas Malaysia International Challenge na ginanap sa Perak, Ipoh, Malaysia. Sinundan naman ito ng isang ginto at isang pilak na medalya mula kina Sunny Wagdos at Richard Salano sa kanilang kampanya nitong linggo sa ASICS Meta Time Trials sa Bangkok, Thailand. Habang 2 tansong medalya naman ang naiuwi ng Philippine Karate Team sa 20th Asian Senior Karate Championship na ginanap sa Hangzhou, China sa pangunguna ni Sakura Alforte ng Women's Individual Kata at Jeremy Nobre ng Men's Individual Kata. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Marina nanawagan sa suporta ng pamahalaan kaugnay ng pagsasabatas sa Magna Carta of Seafarers. PNP titigil na ang investigasyon sa mga dating hepe ng PNP. LTFRB binahagi na hindi naantala ang biyahe ng mga commuter sa Tigil Pasada. Luksang Bayan isinagawa ng mga reliyista sa pagdaraos ng anibersaryo ng martial law. Health Emergency Allowance, 90% ang naibigay ng DOH. Team Philippines humakot ng medalya sa international meets. Patas at bantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.